dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito. Matindi, mga kababayan, matindi. Hindi ko tuloy alam kung ano unahin ko din eh. Hayop na. Ito. Sabi sa Abante News Online ito na. Wait lang. Wait. Dito. Sabi sa Abante News Online, tignan kasalukuyang iniimbestigahan ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa human trafficking at paglabag sa Dangerous Drugs Act kaugnay ng kanilang kanilang kumpanya na may-ari ng Blue Bar and Restaurant and Hotel ayon sa post ni Attorney Jesus Palsis. Ayon sa report, 54 biktimang kababaihan ang mga nagbebengbang. Ang mga siguro ito yung mga 54 na ibinebenta sa mga parokyano. Hindi po tayo nakabili kahit na isa, O baka naman meron sa inyo. Umamin na mga kababayan, mga mother, mga father, mga mare at pare, umamin na kayo. Hindi namin ipagsasabi. Magkano ang bili? Ayon sa report, 54 biktimang kababaihan ang nailigtas sa isang entrapment operation sa Chicago Disco Bar. Grabe, no? Chicago Disco Bar. Sino nakapunta rito? Na napag-alamang nag-o-operate ng modus kung saan iniaalok sa customer ang mga babaeng biktima para sa betsyutan. Grabe mga kababayan. Ito mga kababayan, tingnan nyo, Sabi rito, grabe, ayan, ayon sa report, 54 biktimang kababaihan. Biktima ibig sabihin, ito yung binibenta yung mga kipay. Baka tanungin natin si Mike Defensor, baka siya po yung nauna dyan. Ikaw ba yung taga-test? Putik na yan, kaya pala dumadapay ang uso mong, hayop ka eh. Ito na mga kababayan ko. Ayan na, yun nga, 54 biktimang kababaihan ang naligtas sa isang entrapment operation sa Chicago Disco Bar na napag-alamang nag-o-operate ng modus kung saan inaalok sa customer ang mga babaeng biktima para sa iyutan. Ba't kapag Tagalog parang ansagwa? Pag English, sexual exploitation. No? Parang ang social, no? Sexual exploitation. Binebenta mga kababayan, inaalok yung mga babae. Pero kapag Tagalog, inaalok sa customer ang mga babaeng biktima para sa kantutan. Ang sagwa no? Hindi totoo. Bakit gano'n? Napaka-unfair naman. Magpalit na nga tayo ng lengguwahe. Kasi di ba, no? Di ba, Aurora na, ay, nako Di ba, no? Charlie Whiskey, Winter, paano ko sasabihin sa inyo yun? Yung sexual exploitation. Sagwa pag Tagalog. Walang yan na Tagalog na to, no? Di ba, no? Napakasagwa. Tayong mga Pilipino, tayo pa naman ang binagsagang Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Pero kapag nagsalita tayo,
Paano ngayon yun? Sagwa eh. Yan ito, ang sexual exploitation. Kita nyo? Kapag tinagalog natin, paano ito? Ha? Di tuloy ako makapagsalita. Walang yana yan. Ang pagkakantutan. Hayop ka, Mike Defensor, kasalanan mo to. Di ba no? Ha? Aliwan na lang. Bahay aliwan na lang. Pagkabahay aliwan kasi parang ano lang yun eh. Di ba? Kasiyahan, ganun. Pinagbabawal nga ito eh. Pinagbabawal nga eh. Sige nga, pakitulungan nga ho ako. Sige na nga ang bengbangan ay nagaganap di umano sa Blue Hotel. Na pag-aari ng kumpanya ni na Julie Defensor at Miguel Defensor na anak ho ni Mike Defensor. Di ba no? Ayan abangan ang buong detalye. Grabe no, mga kababayan, ang tindi. Ha? Grabe no, matindi. sabi ni Sip Disabo, bahay kantutan naman tayo. Tao pa ko ha! Ha? Unfair, ano? Magkano ticket sa cabaret? Anong cabaret? Ayan na nga eh. Isa pang balita. Sa isang balita pa. Sa isang balita naman mga kabayan, DZRH. Ito, mas okay ito. Ito ho. We filed a case already. Halaka, mga kababayan. Nag-filed na ho ng kaso, mga kababayan. Breaking news, nagsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor Office. Nako, ayan na mga kababayan. Sinampan na ho ng kaso ang asawa at anak ni Mike Defensor. Mga kababayan, baka nakakalimutan nyo ha. Papaalala ko lang, The Observer. Bahay plok-plokan. Ito, papaalala ko lang, baka hindi nyo maalala. Kung inyo pong maalala sa investigasyon po ng NBI at kapulisan, yung pong mga sinakyang mga sasakyan ng mga 18 Marines nung pumunta po ng Club Filipino para ho magpa-press conference, mga kababayan, sasakyan daw po ng asawa ni Mike Defensor yon. Tama ba? Ayon mismo, galing yan sa bunganga ni Attorney Claire Castro. Ayon sa investigasyon yan, di ba? Ngayon, mga kababayan ko, kung sa 18 Marines, nakakapag-participate yung asawa ni Mike Defensor, tama? Si Mike Defensor, walang participation dyan? Malamang, si Mike Defensor, pinangalan lang sa asawa at anak yan. Family business siguro talaga yan. Kaya ako hindi ko maniniwala kung walang kinalaman si Mike Defensor, isang pamilya kayo. Halimbawa ho ako. Halimbawa si Jen at saka si Tristan, si Troy. Magkakasama kami. Magkakasama din kami sa bahay. Ano? Yung negosyo nila wala akong alam. Di ba bilang padre de pamilya, kadalasan ikaw pa magdidesisyon yan. Kung okay ba yung negosyo, kung okay ba yung ganyan, kasi kadalasan sa'yo rin naman ang ang lalaki kasi ang huling may say. Tama mga kababayan ko? Ngayon, ayan, kita nyo. Magkasama eh. Mukhang close na, syempre mag-asawa nga eh. Yung pong 18 Marines, yung sinakyan pong mga van, pag-aari po ng asawa po ni Mike Defensor. Papaalala ko lang.
Kaya, mga kababayan, ako naniniwala na may kinalaman ho talaga. Si Mike Defensor dito, wag mo nang ipagkaila. Family business nga ni, ayan na nga. Di ba? So, dito na tayo. Ito mga kababayan, kinumpirma sa DCRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na reklamong paglabag sa anti-trafficking. Nako, grabe. Anti-human trafficking, yan ito siguro. In-person act, nako. Ang inihain nila laban kina Julie Rose Defensor at si Miguel Gabriel Defensor at iba pa. Grabe, ang dami. Kasunod ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababaihang biktima. Direktor, pwede dito sa bahay. 55, kasya yan. May available pa ho ako na 7 kwarto. Sa isang kwarto kaya 5. Yung matitira, yung hindi magkasya sa kwarto ko na. Grabe ito, no? Grabe, no, mga kababayan, ano? Dami. Kasunod dito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababaihang biktima. Sa report ng Bureau, is ginagawa umano silang customer care assistant. Customer Care Assistant, mga kababayan, yan yung CCS. Para sa kantutan. Ayan. Mga kababayan, ano pa bang ano yan? Ano pa bang itatawag natin dyan? Di ba? Ganon din naman yun, no? Sa report ng Bureau, ginagawa umano silang Customer Care Assistant para sa kantutan. Puta gina. Ayop. Yan mga kababayan. Eto na. Kapalit mula sa 10,000 hanggang 20,000. 10,000 hanggang 20,000, ano? Putik na yan, no? 10,000 hanggang 20,000, mga kababayan. Mahal, ano? Siguro first class kasi mahal ang singilan. 10,000, mga kababayan, no? Ilang minuto lang. 10 hanggang 20, ibig sabihin, pangit hanggang maganda. Maganda hanggang pinakamaganda. Grabe, no? Grabe bayad sa iyot doon kay Mike Defensor. Nangyari umano ang aktual na exploitation sa mga kwarto. Anak ko, grabe, ano? Ito na mga kababayan, alangan naman sa labas magkantutan yung mga hayop na yan. Ito mga kababayan, rektal na lang tayo, matatanda na tayo, tandaan nyo. Mga bata, tabi-tabi. Mga bata, tabi-tabi, tabi-tabi, tabi-tabi! Ito mga kababayan, nangyari umano ang aktual na kantutan sa mga kwarto. Putang ina, natatawa talaga ako. Natatawa ako eh. Ayan nangyari umano. Ayop. Nangyari umano ang aktual na kantutan. Sa mga kwarto ng isang hotel na pagmamay-ari umano ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang Defensor. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Nangyari umano ang aktual, ayun na nga yun, bukod dito, pag-aari pala. Pag-aari pala nung mag-ina daw. Siyempre, pag-aari na rin ni Mike Defensor yan. Kasi ganun talaga, di ba? Tulad ako, may mga nakapangalang negosyo sa mga anak ko, pero ako pa rin yung nagmamando. Di ba, no? Mga kababayan, ipapangalan siyempre, asawa, anak, ipapangalan. Pero ako pa rin ang magmamando, padre de pamilya. Kaya may kinalaman si Mike Defensor dyan. Ito na.
Wag na nga natin basahin to. Diyos ko po. Nangyari umano ang aktwal na Oo, sa mga kwarto ng isang hotel na pagmamay-ari umano ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang depensor. Oo. Bukod dito, natuklasan din ng NBI ang umano'y paggamit ng illegal na droga sa establishmento. Grabe, no? Bukod ho sa kantutan, meron din hong paggamit daw ho ng mga illegal na droga. Grabe, no? Mga kababayan, ang tindi. Ewan ko ba? Grabe talaga itong si, paano ba yan? Paano ba yan nahuli? Mga kababayan, alamin ho natin, Alamin ho natin kung paano ho sinalakay. Sinalakay ho ng NBI. Paano nangyari? Eto na ho. Ayan mga kababayan, grabe. Meron pang caption, Shame on you, DDS, Mike Defensor. Basta DDS, maraming illegal na gawain. Hindi lang ho illegal, malalaswa Kita nyo ang mga ginagawa, nagbebenta ho ng kipay. Kipay ho ang binibenta ho nang di umano, pamilya ho ni Mike Defensor. Pokelya. Oo. Kung siguro, mga burat yung binibenta dyan, baka suki si Baste Duterte dyan. Ano? Hindi kaya? Oo. Kung burat ho yung binibenta dyan, si Roque, si Baste Duterte, at saka yung mga bata ni Martin Romualdez, puro bakla Malamang mga kababayan, mga suki dyan. Ngayon mga kababayan, eto na. Mga kababayan, ang actual ho na video kung paano ho sinalakay ang disco bar na front lang pala yung pong konting inom-inuman. Yun naman pala nagbebenta ng mga kipay. At gamit-gamit nga daw ho ang hotel para sa bengbangan ng mga kliyente at bumili ng mga kipay para angkinin. Para bengbangin. Suki si Pulong malamang kaya siguro tropa. Panoorin ho natin ang aktwal na salakay ng alagad ng National Bureau of Investigation, mga kababayan. Pasok! Grabe Dito ko daw Satan, take off your hands of God's finances. Ayan mga kababayan, yung mga girl lalo. Mga kababayan, ito na ho, yung actual yung mga girl lalo. Mga kababayan, ang puputi ng mga binte hita. Tingnan nyo mga kababayan, kala nyo talaga, ganda-ganda, kulay blue. Party-party, yung pala, may droga, Malamang suki yung mga si Banat Bay hindi. Sabi ni Nino, iba daw yun. Sa gay bar daw pumupunta si Banat Bay. Sabi ni Nino yun. Eto na Grabe Ayan na. Pinasok na ho mga kababayan ang upuan kung saan ninyo pipiliin ang inyong bebeng-bangin. Ayan mga kababayan ko. Pagka pinasok nyo, sisilip kayo sa salamin, sa mga nakaalam nila yan Sisilip kayo sa salamin, mimili kayo kung sino yung matitipuhan nyo. Siyempre, ang mga lalaki, iba-iba rin ang paningin. Kadalasan, pangit sa paningin ko, magandang-maganda na sa kanila. Mga kababayan, sisilip kang gano'n. Ayun. Yung gusto ko pare, yan. Isa, yung number 4. Yung ba yung nagustuhan mo? Sige, ako na lang yung number 5. Wait lang. Mukhang mas maganda yung number 5. Number 5 na lang ako. Sige, number 4 na lang ako.
Ay, hindi, number 4 na lang ako. Eh, potang ina mo. Diba? Aquarium. Oy, alam nyo to, aquarium. Ganun eh yung pag may kasama ka, putik na yun, yung gusto mo, yun din ang gusto niya. Alam nyo ba yun? May kasama ka, mamimili ka. Yung gusto mo, yun din ang gusto niya. Nakakabwisit yun, kaya ako nagpapahuli na lang. Mahuli na lang ako. O sige, bahala na kayo mamili dyan. Ha? O, ako dito lang. O. Pag napili nilang lahat, tuwan-tuwa ako kasi hindi ako makakagawa ng kasalanan. Kaya kung ano na lang, sana wala nang matira, ganun. Ganun ako. Sana wala nang sanang matira. Tapos sisilip sila ganun. Yun. Limba, Boss Mike. Nakaganon sila, di ba? Nakaganon pa yung mga talagang titig na titig, oh. Ano ba yan? Yun, yung number 4. Yung number 4, maganda. Malaki. Oh, naku, Diyos ko po, ang laki ng suso. Ganon ang mga itsura! Ganon ang mga itsura ng mga lalaki sa mga ganyan. Ganyan sila. Nakaganyan talaga sa salamin. Yan, yun, naku, akin yun, huwag niyong agawin, basta akin na yung number 4. Kaya mahirap talaga pag marami kayo magkakasama. Di ba, no? Ito na, tuloy na natin. Yan na. Naku, alak ka, grabe mga kababayan ko. Asul na asul, oh. Nako, ayan na. Si NBI Director, Nangunguna po si NBI Director, Melvin Matibag. Ayan na, Hala ka, kasama ang media, mga kababayan, Channel 7, Hala ka, Yan na. Ayoko. Huli sa akto, mga kababayan. Nasa VIP room, mga kababayan, Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Kaya ikaw mismo nagdidala? Ala ka, droga! Droga, mga kababayan. May droga ho. May droga, mga kababayan, ha? May daladalang droga, Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan? Ala ka? Ano yan? Ano yan? Ha? Ecstasy? Marijuana? Ano? Nagkataon lang na for good time Bangag na, mga kababayan. For the good time lang yan. Sige, tuloy. Nga, no? Puro chekwa. Sige. Ala ka, kadugtong, mga kababayan, ang hotel. Magkadugtong, may sariling pintuan. May sariling pintuan. May sariling pintuan mula ho doon sa bar. Pagkatapos ng bar, may pintuan papunta naman sa hotel. Grabe, no? Yan na. Sir, Yan na. Excuse me. Hey, you gotta do that. Stay there, stay. You gotta do it to me. Stay there. Why? Huwag kang lumabas. Putang ina mo, Huwag kang lumabas. Ebidensya ka, mga kababayan, nasa isang kwarto na ho sila, This is a raid. This is NBI. Okay, Yeah. You cooperate, okay? You No, cooperate. no. Katatapos lang, mga kababayan, ayun, tignan nyo, nagpupunas pa ng buhok. Grabe, no? Ang hubog ng kanyang katawan ay bukol na bukol ang puwet. Ayan. Grabe, Chekwa, binengbang mo, eto na. Okay? No. Huwag kang lumabas. Ang kulit kasi lumalabas, Iimbestigahan ka nga, putang ina mo, Putang ina to, i-check na to, ang kulit, no? Porke natapos ka na, No. Yan, Yari. Laka.
Oh, laka. Pumapalag. Pusasan nyo daw, pusasan nyo. Sabi ni director. Pusasan nyo. Saan po kayo mga... Inaaway si director Gusto lang sapakin Hindi naman ganyan kasi si director Hindi mahilig sa babae yan. Di ba, no? Nako, mga kababayan, no? Tirahin. Ayan, so dito kung pili. Ay, grabe, mga kababayan, daming babae. Dami! Paano bakit hindi natin to naabutan? Hindi natin naabutan Jane Wanson. Sayang, Sayang, hindi natin naabutan, Ano yan? Customer. Allah ka! Putay, nagaganda ng mga hita! Ang kikinis! Uy, grabe, lami kaayo ba? Lami! Ay, mga kababayan ko naman, tingnan nyo naman, ang mga hita. Grabe, kanya-kanyang trip yan. May kanyang gusto yan. Balingkinitan, chubby, gusto naman malaman. Depende sa trip, Depende sa trip ng mga, Depende sa trip ng mga lalaki yan, Tanong ko, meron kayang mga tulad ni Sarah? Yung tomboy na pumupunta dyan? Meron siguro, Baka nga suki si Sarah dyan. Buti hindi naabutan si Sarah, Kung naabutan si Sarah, nakuyari na. Tuloy. Kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa itaas na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. Ala ka! Ang daya naman mga kababayan, hindi man lang tayo napunta dyan. Natutuyuan ako ng lalamunan. Pasig po yan, talaga. Meron. Ay, naku, grabe, Nakakagigil. Hoy, aminin nyo. Sabi rito, Sir Mike, buti wala ka dyan. Kundi, kulong. Sasabihin ko lang, nagbablog po ako rito. Ito na, tuloy. So, isa sa mga kapasin-pasin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na niresto ng NBI ay itong pregnancy test. Mga kababayan, merong pregnancy test. Baka mamaya mga kababayan, ang gagawin ng mga yan, di ba, itetest muna, baka juntis. Grabe, mga kababayan, Alam nyo, nakakadiri. Promise, Alam nyo, bilang Pilipino at bilang, kahit lalaki po ako, nalulungkot po ako sa mga kababayan natin na nasasadlak dito. Maaring ako'y natatawa lang, natatawa tayo, pero sa totoo lang mga kababayan, nabibwisito ako. Sa kaloob-looban ko, banas na banas ako, at visit na visit ako dito sa pamilya ni Mike Defensor. Antindi mga kababayan. Ang pagkakakilala ng marami kay Mike Defensor ay isang makabansa at maka-Pilipino. Kapwa Pilipino yung binibenta Binibenta sa mga dayuhang incheck. Saan kayo nakakita ng ganyan mga kababayan? Mahal mo ang Pilipino, mahal mo ang bayan na to, pero yung kapwa mo Pilipino, putang ina mo, binibenta mo yung mga kipay na imbis para na sa Pilipino, napupunta pa sa mga foreigner na mga Tsekwa. Mga kababayan kong kalalakihan, ipaglaban ang karapatan. Yung para sa atin ay napupunta na sa iba.
Grabe, no? Grabe! Atin na yan, oh. Atin na yan, eh. Ano kaya magiging depensa? Hindi pa ako nagsasalita. Di ba? Di ba, Cherry Bacho, ano? Di ba? Biruin nyo, mga kalalakihan, kailangan natin magprotesta sa harap ng bahay ng mga depensor. Yung atin, napupunta na sa mga tsekwa. Kaya pala talaga ito halatang halata ka, Mike Depensor, pro-China ka. Ang sama mo, yung para sa mga Pilipino, binibenta mo sa tsekwa. Grabe, no? Grabe, no? Grabe, matindi, oh. Biruin mo, binibenta mo sa mga supot pa. Binibenta mo sa mga jutay. No, totoo, no, mga kababayan, ano? Mga jutay daw yung mga yan, eh. Tapos, para daw mga kuneho, mga kababayan. Di ba? Parang mga kuneho, eh. Pinapagamit daw sa mga kababaihan na nasa isa sa mga kapansin-pansin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na inaresto ng NBI ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga kababaihan na nasa kanyang pangangalaga. Ma'am, bakit may pregnancy test? Bakit may pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po, may ano po, sir. May Pregnancy test po, sir. Kita nyo? Siyempre, kaya may pregnancy test. Chine-check yan, mga kababayan. Puta, baka buntis na to. Di ba, mga kababayan? Baka buntis na to. Paano yan? Baka mamaya si Topacio, si Suntay, hindi kayo nagiging ano dyan? Hindi kayo nagiging parokyano? Itong mga malilibog, ano? Malilibog to, eh. Sino? Si Suntay, tsaka si Topacio. Hindi kaya kliyente yan dyan? Ngayon, mga kababayan ko, anong pagkakaiba nito sa kay Kibuloy? Parehas lang ho, eh. Di ba? Parehas lang ho ang ang style ni Kibuloy at saka ito. Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe. Sige, tuloy. Kausap namin yung official ng barangay dito, ang akala nila ordinaryong KTV to at matagal na to. At katunayan, tinicheck namin yung registro, nakalagay dito, family KTV siya. So, ang masama rito, Family KTV daw, mga kababayan, pwede pala tayo dyan. Tuloy. meron pa kami mga nakitaan dito na sa pribadong kwarto may dalang mga pinagbabawal na gamot. Mga kababayan, meron daw hong mga kwarto na nadiskubre na pinagbabatakan. Meron daw hong kwarto kung saan ginagawang drug den. Doon bumabatak, mga kababayan, yung mga parokyano nila. Grabe, no? Matindi, no? Talagang lahat, one-stop shop. One-stop shop, mga kababayan. Ito hong negosyo ng mga depensor. Ito hong asawa at anak daw ho, di umano ni dating congressman Mike Depensor. Grabe, no? Matindi, no? Grabe yan. Yung mga ganyan, talagang hanggang butas daw ng puwet, talagang sinisip-sip. Ano? Yung mga ganyan daw nga, totoo ba yun? Yan ang mga gustong-gusto nila, nila Chris Ulo. 'Di ba? Nila Jake Magnus, nila Ballpoint Man. Yan, nila Takero, nila Nyulo. Grabe, no? Sa ganyan daw ho. Nako ba? Mga kababayan, hanggang daw butas ng puwet, sinisip-sip
lami. Ito, tuloy. namin ng CSWD rito para i-rescue sila. No? So, Ay, grabe mga kababayan. Gaganda ng mga katawan. Oh my God. Ang mga katawan, mga kababayan ko. Oh my God. Ay, nako. Oh, Antonio, nabuhay yung mga dugo ng mga lalaki rito. Yung mga dugo ng mga lalaki, nakaw! Sikat at mapera kasi ang client dyan at pwede magpabuntis ang mga pokpok. At pagkakitaan nila true sustento, iba-blackmail ng pokpok ang mapera o sikat. Talaga, mga sikat? Ba't hindi tayo naimbitahan dyan? Di ba, no? Di ba? Ako, grabe talaga, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minoridad din dito. So, ipoprocess natin at tutulungan natin sila to recover from the trauma na Naku, grabe mga kababayan, meron pa ho mga minor de edad. Mga minor de edad, mga kababayan, yung mga 15, 16, 17, mga ganyan. Di ba, no? Boss Mike, mukhang galing ka dyan kagabi. Hindi. All the way yan. All the way yan? Ba't mo alam? Puri Malonzo. Siguro madalas ka dyan. Grabe, no? Tende, no? Tende. maaaring pinagdaanan nila dito sa lugar na ito. Ay, grabe. So ngayon, mga kababayan, alam nyo na. Kita nyo mga kababayan, easy money, ha? Kung ito computein natin. 54 ang mga kababaihan. May sarap yung 14. Kibuloy, huy. To si Sab Anihilas yun, 14 daw. Maawa ka nga, kakaregla lang. Mga kababayan ko, 54. 54 na mga babae, mga kipay ang binibenta nila. 54. Kung 10,000 lang ho yan, mga kababayan, magkano yun? Di ba? Umaabot po hanggang 20. Umaabot hanggang 20. Wait lang, ha? Grabe, 54 times sa 15 na lang, gitna. 15,000. Ay, putang ina, 1,000,000, isang buwan. Sa 15, kasi 10 to 20,000 ang babae. Sa isang kliyente, bawat isa. Nakuha nyo? Isang kliyente, bawat isa. Kung makadalawa sila, times 2, 1.6, 20 million. Maraming malilibog. Kung makatatlo. Tandaan nyo mga kababayan, ang bengbangan dyan na matagal na ang 30 minutes. Sige, pagpalagay na natin na isang oras na. Oo, maging konserbatibo tayo. Isang oras na na makakasama mo yung babae hanggang ikaw labasan. Mga kababayan, isang oras na. Ilang oras siya magtatrabaho. Mag-uumpisa yan mga kababayan ng kainitan. Sabihin natin alas 8. Hanggang madaling araw po yan mga kababayan. Hanggang madaling araw. 30 minutes. Talaga. Ngayon mga kababayan ko, ipagpalagay natin. Ipagpalagay natin na Boss Mike, na 3 kliyente na lang sa bawat gabi. 3 kliyente, 54 times times 15,000 times 3 equals, grabe mga kababayan, laki ng kita nila. Grabe. Ang laki ng kita ho nila. 15,000. Times 3. Equals times 54. 54. Grabe mga kababayan. Laki ng kita. Sa isang gabi mga kababayan, kumikita ho ng 2.430. 2,430 mga kababayan. Kulang-kulang
2 milyon, at 2.4, kulang-kulang 2.5 milyon. Gabi-gabi. Times 30 mo yan, boss mo. Times 30. Oh. Putik na yan, mga kababayan. Oh. 72 million 900. Isang buwan. Kumikita ng humigit kumulang 72 million 900. Grabe talaga, no? Ang laki ng kita, mga kababayan. Yun ho, 3 lang ha. Doon na lang ho natin nilagay na ang kliyente ng bawat isa, 3. Nakuha nyo? 3 gabi-gabi. Kung maka-4, maka-5, maka-6, mga kababayan. Putik na yan, mga kababayan, oh. Isang buwan lang. Big time! Makakapagpatayo ka na ng isang malaking building. Kawawa yung mga babae. Oo, kawawa yung mga babae natin. Yung mga kababayan natin na mga bata pang mga kababaihan, mga kababayan. Biruin nyo, gamit-gamit ang mga kipay nila para pakitain ang pamilya ni Mike Defensor. Gamit ang mga puki ng mga kabataan, mga binorde edad daw yung iba, ng mga kababaihan, para kumita ang pamilya ni Mike Defensor. Eto pa, mga kababayan, there's more. Paano pa ho yung kita sa droga? Diba? Meron pang droga. Malaki rin ang kita sa droga. Diba, mga kababayan? Malamang yung 54 na yun, nagdodroga din yun. Para i-take nila, mga kababayan, para mabaliwala na ho yung mararamdaman nila habang sila'y binibengbang, dinodroga na. Di ba ganun sa pelikula? Dodrogahin nila yung mga babae para po, mga kababayan, ay game na game. Para kahit butas ng puwet ng kliyente, sisip-sipin. Baliktad na dyan, mga kababayan, baliktad. Oo. Yung pong mga babae dati, yun ang pinatutuwad. Malamang dyan, mga kababayan, yung lalaki ang tumutuwad. Diba? Sabi ni Benji Bernardo, lugi ang babae kay Boss Mike, nalas pa. Grabe, no? Hindi, diba? Eto na. Alin natin ng ito matindi, mga kababayan. Ayon sa interview, pasok. Na government official. Ayan, mga kababayan, ha. Mga kababayan ko, ha. Si Director Melvin Matibag, mga kababayan. Eto na. May involved daw po na government official. Yan, ha. May involved daw ho na government official. Ang tanong ho. Hindi siya government official, former congressman, former secretary. Ay, nako! Alam nyo na kung sino, mga kababayan. Ha? Sino? Former congressman at former secretary. Yun pong involved daw. Hala! Grabe, no? Mataas na ranggo at actually, nakakalungkot, buong pamilya nila yung nakarehistro doon sa mga dokumento. Alaka! Buong pamilya daw, neto hong si Mike Defensor. Buong pamilya mo, putang ina mo. Alam nyo, makapal talaga mukha ni Bingot, ano? Naatim nyo yun, naatim nyo. Kaya pala sa social media yung asawa, pasosyal, mga kababayan. Oo, shopping galore, mga kababayan, sa social media, Oo. Tapos nasa ibang bansa, Parang si Sarah lang, mga kababayan, ang datingan,
parang si Sara Duterte lang ang datingan. Tindi. Matindi. Ano? Paano ba naman kung daang milyon ang kita mo sa isang buwan? Paano mo naman uubusin yun, mga kababayan? Daang milyon ang kinikita ng kanilang paputahan. Totoo yun diba? Ang tawag ho dun paputahan Ibinebenta ho nila yung mga puki ng mga babae nila Ang mga kliyente nila, puro mga tsekwa, inchik Di ba, mga kababayan? Ang mga parokyano, puro mga mga foreigner ang karamihan, inchik. Kaya pala pro-China mga putang ina. Sige, tuloy. Dito, inimbestigahan natin. Nagtatanayan ng kaso ngayon inilagak na sa regional, sa prosecution service ng Pasig City. Alaka! Diba, no? Matindi mga kababayan. Matindi! Tuloy. May know po sino po yung official na yan. Hintayin natin kasi lalabas naman yan. Pag once na natapos na talaga yung filing. Pag natapos daw yung filing, yun na nga ho yun, mga kababayan ko. Ito na nga ngani. Ito na ho yung mga lumabas, mga kababayan, na balita. Ito na ngani Ayon sa DCRH, we filed the case. Ito na ho yung update, mga kababayan ko. Breaking, nagsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City. Alam ho ni Mike Defensor yan, imposibleng hindi. Kinumpirma sa DCRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act. Yan sa madaling sala, human trafficking ang inihain nila laban kina Julie Rose Defensor. Ito siguro yung asawa. Ito siguro yung asawa nung ni Mike Defensor. At ito naman ho yung anak, Miguel Gabriel Defensor at iba pa. Marami. Ang problema ko kasi, mga kababayan, sangkot ho yung mga tauhan Damay ho yung mga bataan nila Yung kanilang mga empleyado. Ultimo, mga kababayan, dyan yung front desk, yung secretary, yung pong tagatanggap ng mga kliyente, yung pong mga taga-serve, yung pong mga waiter, yung taga-dala ng mga kondom, taga-dala ng mainit na towel. Di ba ganun, Di ba merong ganun? Sabi may ganun daw May mainit na towel at meron pa ho magdadala ng mga inumin. San Miguel Light, ano pa? SMB, Red Horse, mga kababayan, depende sa trip nyo. At syempre, mga kababayan, mga taga-ayos ng mga sabon. Taga-ayos ng mga tuwalya. Taga-ayos ng mga bedsheet. Taga-ayos ng higaan, mga kababayan, taga-linis. Yun ho, idamay Kawawa naman, Kawawa. Di ba? Minsan pag pumunta kayo ng CR, meron pa hong taga-masahe doon. Yan. Sa CR yun, yung sa masahe, sir, masahe, hot towel, sir. Hot towel, sir. Masahe, sir, masahe. Hot towel. Sir. Diba? Yun yung mga gano'n. Aalalayan ko, sir. Uy, easy lang, dito lang. Grabe, mga kababayan, kawawa naman. Yan na ho. Kinumpirma na nga ho. Kasunod ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababaihang biktima. Sa report ng Bureau, ginagawa umano silang Customer Care Assistant. Ito po itawag ng mga kababaihan CCS. CCS para sa sexual exploitation. Yan po yung bengbangan. Kapalit ng mula 10,000 hanggang 20,000. Nangyayari umano ang aktwal na betsyutan sa mga kwarto ng isang hotel
na pagmamay-ari umano ng kampanyang pinamamahalaan ng kanyang mag-inang depensor. Ha? Pinamamahalaan daw ng mag-inang depensor, mga kababayan, ho, yung mga kwarto kung saan binebengbang ang mga minor de edad at mga kababaihan. Bukod dito, natuklasan din ng NBI ang umano'y paggamit ng illegal na droga sa establishmento. O, dyan din po sila, ha? Oo, bumabatak. Putang inang yan, ano? Grabe mga kababayan. Siguro kung bata-bata pa si Maharlika, malamang kasama. Oo, sabi ni Mima, ganyan daw ho yung dating trabaho ni Maharlika. Kaya wag na kayong mag-alala, mga kababayan, kung ganun ang naging mukha niya. Kaya wag na rin kayong magtaka kung bakit si Maharlika ganun ang asal, mga kababayan. Sanay ho si Maharlika sa wakwakiratan. Tama, mga kababayan ko? Kaya si Maharlika ganun ang itsura, ganun ang pananalita. Sanay sa putahan. Di ba, mga kababayan? Oh, sanay sa putahan si Maharlika eh. Di ba? Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.